Dati po nung hindi pa po nagtataas yung gas, nagkokotse po ako araw-araw. Pero nung nagmahal po yung gasolina, almost 100 plus na po kasi yung gasolina ngayon, yung unleaded, nag-commute na po ako. 4 na taon nang nagdadala ng sariling sasakyan si Nino Tolentino papunta sa trabaho. Mula sa Antipolo Rizal hanggang sa kanyang pinapasukang hospital sa Quezon City, nasa 2,000 piso ang budget niya para sa gasolina kada linggo. Ngunit dahil sa linggo-linggong mega oil price hike mula nang magkaroon ng gulo sa Middle East, umabot na sa 3,000 pesos kada linggo ang kanyang gastos. Dahil masakit na sa bulsa, nagpasya na siyang igarahe muna ang kanyang kotse at mamasahe na lamang. Sa ngayon, nasa 500 piso lamang ang kanyang gastos sa pamasahe. Mas nakakatipid pa ito kung lalakarin niya ang halos 2 kilometro papasok sa kanilang lugar. Malaki rin po talaga yung diferensya. Sanay naman po sa siksikan pero kasi wala na po talagang choice ngayon. Magmamahal po yung gasolina. Wala pong magagawa eh. Walang choice. Ganun po talaga. Siguro po hanggang ganito kamahal yung gasolina, hindi po ako titigil mag-commute. Ayon kay Nino, malaking dagdag na rin ito sa kanilang budget para naman sa araw-araw nilang gastusin sa bahay. Si Mark Jason naman, isang company driver, imbes na magmotorsiklo papasok sa trabaho, nagko-commute na lang din para makatipid kahit pahirapan ang pagsakay dahil sa dami ng bumibiyahe. Maging ang kumpanya na kanyang pinapasukan, nililimitahan na nila ang biyahe at nagka-carpooling na rin para makatipid. Sobrang ramdam po nun, ang taas po kasi talaga. Less na yung mga errands, ganyan. Parang pagsasabay-sabayin na yung mga biyahe para makatipid ng diesel. Sabay-sabay na rin. Kung ano yung madadaanan na sasabay na rin po. Para isahan na lang kasi sayang po sa gas. Sa tindi ng hirap sa gastos ngayon, nanawagan si Mark sa pamahalaan na sana'y lalo pang pagtuunan ng pansin ang paglutas ng problema ng bansa sa walang humpay na pagtaas ng produktong petrolyo. Meron po. Tutukan nila yung kung ano yung magiging solusyon dun sa nangyayaring krisis ngayon sa petrolyo. Hindi yung kung ano-ano yung inuuna nila. Dapat hindi naman kailangan unahin. Ayon sa Department of Energy, matatagalan pa bago bumaba ang presyo ng produktong petrolyo at hindi rin nila iniaalis ang posibilidad na maaaring umabot sa 200 pesos per liter ang presyo ng diesel sakaling magtuloy-tuloy pa ang gulo sa Middle East. So if you ask me, is it going to reach 200? I really do hope it won't. No? And I don't think it ever happened. But it's a possibility also. Kasi it depends on the actions of the countries, not the Philippines, the countries involved in this, or even the behavior of those involved in the war. So this is a very fluid situation pa. And I cannot tell you it will reach 200, but I cannot also tell you that it won't reach 200 because this is beyond our control. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.